Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chelsea P. Villan, mag-aaral mula sa second year BS Ed Filipino. At sa videong ito ay aking ibabahagi ang isa sa pinakamahalagang makrong kasanayan sa pagkatuto, ang panonood. At kung paano ito tinuturo at tinataya sa loob ng silid-aralan. Ano nga ba ang panonood? Ang panonood ay higit pa sa simpleng pagtitig sa isang screen. Ito ay isang aktibong proseso na pag-unawa, pagsusuri at pagpapahulugan ng mga visual na impormasyon tulad ng pakikinig at pagbasa. Ang panonood ay mahalaga sa paglinang ng kritikal na pag-iisip at pagpapalawak ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Oh, wow! At ngayon naman, dumako tayo sa kahulugan at kahalagahan ng panunood. Ang panunood ay ang kasanayan na pagtanggap, pag-unawa at pagtugon ng mga visual na mensahe tulad lamang ng mga pelikula, dokumentaryo at advertisement. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng panunood dahil ito ay isang daan sa pagkatuto at komunikasyon sa makabagong lipunan. Natutulungan nito ang mga mag-aaral na maging mapanuri, mapanlika at mapanagutan ang paggamit ng media. Tumako naman tayo dito sa ikalawa, mga proseso ng panunod. Ano-ano nga ba mga proseso ng panunod? Meron tayong may mga 5 mahalagang proseso ang panunood. Una dito ay ang pagtugon ng pansin. Ito ay isang aktibong nakikilahok sa panunood. Pangalawa naman ay ang pag-unawa sa nilalaman, pagtukoy sa tema, tauhan at mensahe. At ang pangatlo ay ang pagsusuri. Ito naman ay ang pag-aanalisa ng layunin at pag-unawa ng mga akta. At ang pang-apat naman, pagpapakahulugan o pagbibigay ng sariling interpretasyon. At ang panghuli o panglima ay ang pagpapahalaga o ang pagtutukoy sa aral o implikasyon ng napapanood. Ang mga prosesong ito ay nagtuturo sa mga mag-aaral na maging kritikal na manonood. Hindi lang basta-basta tumatanggap lang ng impormasyon. At ang pangatlo naman ay ang pagtuturo at pagtataya ng panunood. Sa pagtuturo ng panunood, maaaring gamitin ng mga guro ang mga visual na material tulad ng pelikula, dokumentaryo o video clip. Pagkatapos manood, maaaring isagawa ang mga sumusunod na pagtataya. Una dito ang pagtatanong tungkol sa nilalaman. Pangalawa ay ang reaksyon sa reflektibong sanaysay. At ang panghuli ay ang paggamit ng rubrik upang masukat ang antas ng pag-unawa, pagsusuri at ang pagpapahalaga. Sa ganitong paraan, sinusukat hindi lamang ang kaalaman, kundi pati na rin ang pag-unawa at pananaw ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, ang panunood ay isang makrong kasanayan na tumutulong sa paglinang ng kritikal na pag-iisip, empatya at malawak na pag-unawa bilang maging guro. Tungkulin nitong gamitin ng makabagong pamaraan, pagtuturo upang gawing makabuluhan, masining at makatao ang karanasan ng ating mga estudyante sa panunood. Maraming salamat po at naway nagsilbi itong inspirasyon upang lalo nating paunlarin ang ating kaalaman sa pagtuturo sa pagsusuri ng mga makabagong media.